Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Pastor Vito Laguardia ng Door of Faith Church, Sharjah, United Arab Emirates. So ako po ay nagagalak na kayo po ay aking makasama sa umagang ito. At umaga na po kasi dyan. Dito po kasi sa UAE ay nasa anong oras na ba? 1:30 pa lang, mahigit. Madaling araw pa lang po dito sa UAE. At ganun pa man, sama-sama po tayo na pag-aaralan natin ang salita ng ating Diyos at yung kanyang mga pangako na alam natin na makapagbigay sa atin ng inspirasyon at makakapagbago ng ating buhay. Ano po? At yung ating verse na gagamitin sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa Ephesians chapter 3 verse 20. Ephesians chapter 3 verse 20, at babasahin ko po ito sa inyo sa ang salita ng Diyos version, ASND version. Basahin ko po. Purihin natin ang ating Diyos na makagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumilos sa atin. Purihin po ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo nga po ay yumuko at manalangin. Hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon, sa oras na ito. Tunay, O Diyos, na napakabuti nyo. Binigyan nyo po kami ng isang umaga na punong-puno ng pag-asa at punong-puno, Panginoon, ng pag-ibig nyo, O Lord. Kaya salamat, O Lord. Kami magkakasama naman muli sa umagang ito na makakarinig na naman kami ng inyong pag-aaral, ng inyong pagpapaalaala. At hayaan nyo po na maging kalakasan ito sa aming buhay spiritual at mas lalo ka pa naming makilala, Panginoon. Tunay na patuloy niyong baguhin ang aming buhay, O Lord. At tuloy na lalo pa naming maranasan ang kalapitan ninyo sa bawat buhay ng inyong mga anak. Dalangin po namin ang patuloy na pagsama ng inyong banal na espiritu sa kalagitnaan namin at tunay na kayo lamang po ang mataas, matanyag sa oras na ito. Dalangin namin ang katagumpayan. In the name of Jesus, Amen. Amen. Muli po ay binabati ko kayo ng mapagpalang umaga in behalf of Door of Faith Church, Sharjah, United Arab Emirates. Madaling araw pa lang po dito. At alam ko dyan sa Pilipinas ay umaga na, At kung babalikan natin yung binasa natin kanina, Ephesians chapter 3 verse 20, ito po ay bahagi ng sulat ni Apostol Pablo sa simbahan ng Efeso. At sa talatang ito, makikita natin na nanalangin si Pablo para sa spiritual growth and understanding ng mga believers, ng mga mananampalataya sa Efeso. At binibigyan din dito ni Pablo yung kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos na nagpapahayag ng pagtitiwala ni Pablo sa kakayanan ng Diyos na kayang lampasan ang inaasahan natin. Kayang lampasan ng Diyos, kayang gumawa ng Diyos higit pa sa kung ano man yung ating kahilingan. At makikita natin na kinikilala ni Pablo ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi limitado so kung ano man yung maaari nating maunawaan. So he affirms that God's work within us is not bound by our limited understanding or limited request. Hindi nakasalalay sa ating limitadong pangunawa. Instead, God's power is unlimited. Amen po? God's power is unlimited. Ang kapangyarihan ng Diyos ay walang limitasyon. At may kakayanan talaga ang ating Diyos na gumawa ng higit pa sa ating maiisip, more than we could ever think or imagine. Kaya mga kapatid, may pagkakataon ba sa iyong buhay na nag-aalangan ka lumapit o tumawag sa Diyos? Paalaala ito sa atin mga kapatid, na let's have faith in God's ability. Magtiwala tayo na magagawa niya ang mga hindi pangkaraniwang bagay sa ating buhay. Kaya mga kapatid, hindi dapat tayo magduda sa ating Diyos. We must approach God with confidence, knowing that He has the power to work in ways that surpass human understanding. Amen po ba mga kapatid? Kaya kailangan natin magtiwala sa Diyos kung tayo ay lalapit sa Kanya.
At ano naman yung dapat nating matutunan sa paglapit sa Diyos? Ano yung dapat nating gawin sa paglapit sa Diyos, at kung paano tayo pagpapalain ng Diyos ng masagana? Sino ba sa inyo ang nais pagpalain ng Diyos ng masagana? Mag-comment nga kayo, magsabi kayo ng amen. Paano tayo pagpapalain ng Diyos ng masagana? Kung titingnan po natin ang kwento ni Haring Solomon sa unang hari, chapter 3 verse 9, ang sabi po doon, babasahin ko po muli sa inyo sa ASND version. Ang sabi po dito, kaya bigyan niyo po ako ng karunungan para pamahalaan ang inyong mga mamamayan at kalamang malaman kung ano mabuti at masama. Dahil sino po ba ang may kakayanang mamahala sa inyong mga mamamayan na napakarami? Yung panahon po yun, bagong corona pa lang, si Haring Solomon, katatalaga pa lang niya bilang isang hari, at bukod sa wala nga siyang karanasan kasi bago pa nga siya, ay siya po ay masyado pang bata para maging hari. Actually, binatilyo pa po siya doon, that time eh. So, ano yung matutunan natin kay Haring Solomon sa paglapit niya sa Diyos, at kung paano siya pinagpala ng masagana ng ating Diyos? So, makikita natin dito sa buhay ni Haring Solomon sa paglapit niya sa Diyos yung his humility and seeking God's guidance. Bukod nga, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, wala pa talaga siyang karanasan bilang isang hari, bilang mamuno sa mamamayan ng Diyos. Binatilyo pa nga siya, at ang problema talaga niya kinakaharap ay masyadong marami yung mamamayan na kanyang pamumunuan. Ang sabi nga ay hindi mabilang sa sobrang dami. At ano yung itinuturo sa atin dito, mga kapatid? Ang ginawa kasi ni Haring Solomon, he humbled himself before God and acknowledging his weakness. Marami kasi pag minsan kasi sa atin ay, alam niyo, may problemado na nga hindi pa rin natin kilalanin yung ating kahinaan. Kapag hindi natin kaya, mahirap pag minsan sa atin na aminin. Pero si Haring Solomon, it's easy for him to acknowledge his weakness. Kasi nga wala naman talaga siyang kakayanan, kasi karanasan pa lang wala nga siya, at saka batang-bata pa. At ang maganda po kasi dito ay siya ay isang hari. Maaari kasi nating isipin na hari na ako, so ang utos ng hari ay hindi mababali, di po ba? At kung ano man yung sabihin ni Haring Solomon ay tsak na masusunod kasi hari siya. At kung titingnan natin bahala kayo, basta kung ano yung sabihin ko, anong isipin ko, sundin nyo. Hari nyo ako alam nyo naman wala akong karanasan, bata pa ako, pagpasensyaan nyo na. Pero hindi po ganoon ang nangyari kay Haring Solomon. Kinilala po kasi niya yung kanyang kahinaan. Kinilala niya yung kanyang kahinaan, hindi po niya ito itinago sa ating Diyos. At sabi pa nga ay marami yung kanyang pamamahalaan. Napakaraming mamamayan ng Diyos ang kanyang pamamahalaan. At alam niya sa sarili niya na nangangailangan siya ng gabay. Nangangailangan siya ng tulong mula sa Diyos. Kinilala niya na yung kanyang kahinaan, at yung nakilala niya na, inacknowledge niya na yung kanyang kahinaan, kinilala din niya na kailangan niya ng tulong o gabay mula sa ating Diyos. Inisip din niya yung kapakanan ng mga tao, kung paano mapapamahalaan sila ng tama, kung paano sila mapapamahalaan ng maayos yung mamamayan ng Diyos. Kaya nga paalaala ito sa atin, mga kapatid, na kung meron tayong malaking responsibilidad na kakaharapin tayo, meron tayong malaking desisyon na gagawin sa ating buhay. Sa trabaho man, sa pamilya man, sa personal na desisyon sa ating mga buhay. Kung nais natin magtagumpay, kilalanin natin ang ating sarili na kailangan natin ng paggabay ng Diyos.
kailangan natin ng tulong ng Diyos. Lalo na kung sa tingin natin na nahihirapan tayo sa mga sitwasyon na kinakaharap natin. Yung mga, pag minsan iniisip natin, hindi ko kaya, ang hirap, paano na kaya, diba? Yung mga sitwasyon na gano'n, mas lalo tayong magtiwala. At higit sa lahat, mas lalo tayong lumapit sa Diyos. Sabi nga sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understandings. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight. Kaya nga ay lumapit tayo sa Diyos at magtiwala tayo ng buong lubos. Kilalanin natin na kailangan talaga natin ng tulong ng Diyos, lalo na kung nais natin pagpalain at pagtagumpayin tayo ng ating Diyos sa mga kinakaharap nating suliranin o problema. Lalo na kung kapag tayo ay maggagawa ng desisyon sa ating buhay. Number 2, na pwede nating matutunan ay matutunan kay Haring Solomon, he asked according to the will of God. Tulad ni Haring Solomon, humingi siya ng karunungan o kaalaman na marunong kumilala ng mabuti at masama. Kalooban kasi po ng Diyos na pamunuan ang kanyang mamamayan ng may katuwiran. Yun yung kalooban ng Diyos. At ang hiniling naman ni Haring Solomon ay karunungan para makapagdesisyon siya ng tama, para magkaroon siya ng malalim na pangunawa kung ano ba talaga yung nakakalugod sa Diyos, lalo sa kanyang pangunguna o pamumuno sa mamamayan ng Diyos sa Israel. At para din mabigyan ng hustisya ang mga mamamayan ng Israel nang walang pinapaboran o walang korupsyon, without favoritism and corruption. Sabi nga sa Kawikaan chapter 2 verse 6, Kawikaan chapter 2 verse 6, ang sabi, sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan, kaalaman at pag-unawa. At sa Santiago chapter 1 verse 5, ang sabi, kung meron mang nagkukulang sa inyo ng karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Amen. Hallelujah. Ang Diyos po kasi ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan, at kung hihingi tayo ng karunungan sa Kanya, inilalagay natin ang sarili natin sa Kanyang kalooban kasi we acknowledge our dependence on Him. Kaya kung nagkukulang tayo, kapatid, sa karunungan, humingi tayo sa Diyos. Kalooban niya na tayo ay umasa sa Kanya. At ang maganda dito, hindi nga siya maramot. Libre nga po ang paglapit sa Kanya. Libre nga po yung paghingi sa Kanya. Di po ba? At kapag tayo humingi, hindi nga siya nanunumbat. So we can ask unlimited, di po ba? Hindi naman pala nanunumbat, hindi pala maramot ang ating Diyos. Ano pang dahilan para hindi tayo humingi ng karunungan? Lalo na kapag tayo nagkukulang ng karunungan sa ating mga sarili. Ano pa yung pwede pang humadlang sa atin? Knowing God na siya pala ay hindi nanunumbat. Ang paghingi pala ay libre. Knowing that hindi pala siya maramot. Kaya dapat natin tandaan din, ang isa pa natin dapat tandaan, sa ating paghingi, sa ating mga kahilingan, katulad ng kay Haring Solomon, dapat naka-align ito sa kalooban ng Diyos. Kung nais natin talaga na tayo ay pagpalain ng Diyos ng masagana, sagutin ng Diyos ang ating mga panalangin, dapat ito'y naka-align, nakaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi yung panalangin natin na araw-araw natin panalangin, puros ang pinapanalangin na lang natin ay sarili natin. Paano naman yung iba na mga kapatiran na nangangailangan din ng panalangin, yung mga misyonaryo, yung mga pastor natin? Kapag minsan kasi nananalangin tayo, pinapanalangin natin, puros hingi tayo ng hingi ng financial, material. Pero may higit pa sa material na pwede nating hingin sa ating Diyos.
katulad ng mga spiritual blessings, spiritual gifts, di po ba? Kaya we can pray for other aside from financial or material things, di po ba? At ano pa yung pwede nating matutunan? Ang sabi ay God's generosity and blessing. So makikita natin yung bukas palad talaga, yung generosity, kabutihan ng ating Diyos kapag hinahanap natin yung kanyang karunungan. Ang sabi nga sa kwento ay natuwa ang Panginoon sa hiningi ni Solomon. So hindi lang binigyan ng Diyos ng karunungan si Solomon, kundi binigyan din siya, pinagkalooban din siya ng kayamanan at karangalan. Naging tanyag po talaga si Haring Solomon at talagang yumaman po talaga siya. Ano po, napaka dakila ang ating Diyos, di po ba? At ito nga ay nagpapalaala sa atin na kapag inuuna nating hanapin yung kanyang karunungan at yung pag-ayon sa kalooban ng Diyos, tsak po na tayo ay pagpapalain ng Diyos ng masagana tulad po ni Haring Solomon. Amen po. At bilang pagtatapos sa ating pag-aaral na kanyang salita ay basahin ko po muli sa inyo ang ating main verse na ginamit kanina sa Efeso chapter 3 verse 20. Ang sabi po doon, purihin natin ang Diyos na makakagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. So, hindi natin kayang limitahan hindi kaya nating limitahan ng ating Diyos. Hindi kayang limitahan ng ating pangunawa ang ating Diyos. Kasi kaya niyang gumawa ng mga bagay na hindi maarok ng ating mga isipan. Just as He exceeded Solomon's expectation, nais din ng Diyos na higitan niya rin ang inaasahan natin. Yung ating expectation, higitan niya rin yung ating mga expectation. Kaya let us seek His wisdom. Patuloy nating hanapin yung kanyang karunungan at magtiwala sa kanyang kapangyarihan. Trust in His power and surrender our lives to His guidance. Ano po? Kaya mapuspos nawa tayo ng ating Diyos sa pagkamangha at pasasalamat sa masaganang pagpapala at paglalaan. His provision na kanyang ibinubuhos sa ating buhay, sa buhay ng kanyang mga anak. Amen po. Sige po, tayo po ay magtatapos na sa panalangin. Tayo nga po ay yumuko at manalangin. Hallelujah, marami pong salamat Panginoon sa minsan pa na aming narinig na inyong pagtuturo, pagpapaalaala. Tunay o Diyos na hayaan nyo na makapagbago ito sa aming buhay, O Lord. Salamat sa pagtuturo nyo na magtiwala kami paglalapit kami sa inyo. Salamat na Panginoon na sa privilege na binibigay nyo sa amin na malaya kaming lumapit sa inyo. At kung meron kaming kakulangan, lalo na po sa aming karunungan, knowing that you are God na hindi nanunumbat, hindi maramot, Panginoon. Salamat, O Lord, sa pribilehiyong ito, O Lord. Kaya, Panginoon, hayaan niyo po na patuloy kaming lumapit sa inyo, patuloy kaming dumepende sa inyo, lalo na po sa paggabay ninyo sa aming buhay. Kung meron kami mga desisyon na gagawin, lalo na po sa mga kinakaharap naming sitwasyon sa oras na ito, mga malalaking desisyon na gagawin namin sa aming buhay, O Lord. Tulungan niyo po kami, gabayan niyo po kami. At hayaan niyo po yung inyong karunungang ibinibigay sa amin ay aming magamit upang kami ay magtagumpay. Salamat po sa inyo dahil kayo ay Diyos na dakila. Kayo po ay Diyos na mahabagin, Panginoon. Tunay, O Diyos, na hindi ka nga nagkukulang sa inyong mga anak, O Lord. Salamat sa mga provision niyo na inilalaan sa amin, Panginoon. Kaya salamat sa inyo. Turuan niyo po kami na katulad ni Haring Solomon na alamin namin, Panginoon, yung nakakalugod sa inyo. At hayaan niyo po na yung mga hinihiling namin ay naayon sa inyong kalooban. Turuan niyo po kami na malaman namin ang mga bagay na ito, O Lord, katulad ni Haring Solomon.
Salamat po sa inyo. Alam namin na nais nyo po na inyong mga anak ay lahat ay magtagumpay. Kaya Panginoon, kami po ay patuloy na nanalangin sa inyo. Nakikita nyo po ang inyong mga anak sa sitwasyon na ito, sa umagang ito. Iba't iba po yung kinakaharap na problema o pagsubok. Nananalangin po kami, Panginoon, na kayo po ang patuloy na umabot, magpalakas sa inyong mga anak in Jesus' name, O Lord. Palakasin niyo po ang inyong mga anak at patuloy na abutin, O Lord. At alam namin, Panginoon, na ang karunungan na gagaling sa inyo, Panginoon, ay inyo ding ibibigay sa inyong mga anak, O Lord. Gabayan niyo po ang bawat isa. Hallelujah, hallelujah. At pagtagumpayin niyo po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name, O Lord. Salamat po, Panginoon. Tunay, O Diyos, na mas lalo pa namin kayo nakilala sa oras na ito, sa pag-aaral na ito. Kaya, Panginoon, ibinabalik namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng inyong, sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus at pagsama ng inyong banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pagpalang umaga po muli sa inyo, mga kapatid. Si Pastor Vito po ito ng Door of Faith Church, Sharjah, United Arab Emirates. Ingatan po kayo ng ating Diyos at pagpalain kayo at ang Diyos ang magpapalakas sa atin sapagkat siya po ay laging tapat sa ating mga buhay sa ating mga buhay bilang mga anak niya. Amen po. Hallelujah. In Jesus' name po, kayo, siya ang ating Diyos ang mag-ingat sa atin. God bless po. Paalam po sa inyong lahat. Hanggang sa muli.